So what's up mga kap? Magandang gabi sa inyo and narito muli ang inyong lingkod, Tito Say, and ngayong gabi magbibigay ako ng comment and review about dito sa kanta ni Drex, Lira and Basti na pinamagatan GBY. So ang GBY akala ko nung una ano siya, goodbye. Parang paalam sa mga haters tsaka sa mga critics ng Donggalo. So, pero napag-alaman ko ang GBY pala na to is ganito ba yun? So, parang sinasabi nila rito na ito ba yung sinasabi nyong hindi namin kaya? Parang ganon. So, ayun yung pagkakaalam ko rito sa kanta na to. Bali, hindi ko pa siya totally talaga napapakinggan. And may pinanood kasi ako nag-review sa kanya. Actually, hindi review, reaction. And tawa siya ng tawa. Ang pinakamasayang reaction is na na nakita ko, and ang kantan to is Donggalo artist ang mga kumanta sa kanya. So titignan natin kung ano ang kargada ng Donggalo artist, kung bakit nila sinabi na ganito ba yun. So huwag natin patagalin, let's get it on. Parang gagawa ng krimen yung intro nila no? Ay nako, Yun, dami-dami yung mga sinasabi. yan. Yan yung naalala ko naman yung clowning no? Pero matagal nang ginagamit yan no? Kesyo 2020 na. Ay nga pala, bago pala ako mag-umpisa is sabihin ko nga lang pala sa Apokaklikas. Bali yung nawagan ako about sa mga dami account. Bali siguro after 2 days, nag-post doon yung isang admin na nagbura sila ng maraming mga dami account doon. Parang nag-trap sila na nagsasabi na healthy raw sa issue yun. Para sinasabi ganun ng mga dami account. So pinagtatadyakan ng mga admin ng Apokaklikas ang mga dami account sa Facebook page nila na yun. Salamat at saka tama yun yung tama para wala sa atin nangungupal na mga peke. Tuloy natin to. Back yung rhyme, isa yung flow, walang improvement. Huwag ka Yeah. makinig ka. Babasa ako ng hula, ang pananahimik sa mga chismis, pati na sa mga tira. Nakapag-ibig ko nagabong masapag yan ang ganito na pagkatatawa at iba't Yun. Yung mga chismis na pag porket daw ang Donggalo nung lumabas is parang mga tunog 1998, tunog 1999. Hindi raw kasi nila kaya yung mga ganitong banatan. Pero ito, si Lira, pinapakita niya kung paano ba bumanat ang Donggalo, kung paano ang kaibahan. Kasi pag bumanat sila, hindi lang basta mabilis, hindi lang basta flow. May real talk, may laman. So, tuloy natin to. kasi lumabas sa akin na negatito. Napapakangalan mo na kitang iho. Huwag nyo na ba nakapagkagalan ng estilo? Hindi naman talaga sa inyo. Yun. So, ba't ba dito sinabi ni Lira na estilo na hindi naman talaga sa inyo? Unang-una, dahil yan ay ginagawa na dati pa ng mga datihan. At pangalawa, yan ay tunog negro. So, paano ko nasabi tunog negro? Kasi, ang Donggalo, ibinukod nila Kuya Andrew, ang tunog ng mga negro sa tunog OPM rap. Iba yung tunog nun. Kumbaga, naalala ko yung sinabi ng isang rapper. Kilala nyo yun. So sige, erekta na rin natin sa kanya. Si Looney, nung sinabi niya na tayo daw mga Pilipino rapper, para daw sa mga negro is mga unggoy lang. So para sa akin, X na X yun. Bakit? Kasi si Kuya Kiko Francis M at Kuya Andrew E, pinilit nilang dalawa ibukod yung tunog ng OPM rap sa tunog ng mga negro. Pansinin ninyo, si Francis Magalona, ang rap niya tunog banda, may kasamang banda. Si Andrew E naman, ano ang tunog ni Andrew E? Tunog naman ni Andrew E yung mga pasigaw na boses. Kumbaga, grabe yan, yung labas yung emosyon. Yan yung ghetto dogs. Diba? So, naiba siya sa tunog ng mga negro. Kaya nga yung iba, sinasabi, ang Tagalog rap daw is baduy. Kasi daw, hindi raw
ganun yung tunog ng mga nasa tate or ng mga rapper sa ibang bansa. At saka, ibig sabihin ba nun, yung pinaghirapan ni Kuya Kiko na itinuturing mong hari, masasabi mo na lang na tunog unggoy. Diba? So sana, isinaalang-alang niya na lang yun bago niya sabihin na parang unggoy. Tingin lang sa atin ng mga negro is parang unggoy. Kasi alam ko si Francis Magalon, siya ang kauna-unahang VJ sa MTV Asia. So biruin mo, Pinoy, Filipino rapper, naging kauna-unahang VJ ng MTV sa buong Asia. Music, television, diba? Dati sikat yun, wala pang mix, wala pang sikat yung MTV. So, paano naging unggoy sa tingin ng mga negro ang Filipino rapper kung sa buong Asia is siya yung pinag-VJ, diba? So, ayun lang ang masasabi ko. Para dito sa sinabi na to ni Lira, yun, sa mga baguhan, hindi nyo yan estilo, hindi kayo nagpauso niyan. Matagal na yan. At kaya ang Donggalo, hindi ginagaya yan dahil ang Donggalo may originality at hindi nakikigaya sa tunog negro. Ngayon, pinapatunayan lang nila na kaya rin nila yung ginagawa nila. So, tuloy na ito. Ito naman kayo para masabi na matigas. Kapag naman nagkapit na pagkabigas, sa ina ka ba na sumunod sa piso para lang masabi mo kami sa Pilipinas. Yun, di ba? Hindi lang naman dapat yung sabay sa uso ka para masabing malupit ka. Maraming mga hindi sumasabay sa uso, pero alam natin na malupit pa din. Mayroong collab si Target at saka si Clutch B, si Banong Bagsek. Pero pag narinig mo yung bitaw nilang dalawa, hindi sila sikat or hindi sila kilala ng iba. Pero malupit, di ba? Hindi sila kilala ng iba. For example, si Chinig, yan. Lagi kong binabanggit si Chinig kasi idol ko talaga yan, si Chinig. Kasi malupit at malupit talaga si Chinig. At saka itong banatan na ganito, or banatan na mabilis. Hindi lang si Basti, si Lira, hindi lang din si, excuse me, hindi lang din si Balasubas ang gumagawa nito. Nakakalimutan nyo yata si Ken Magat ng Serpientes. Diba? So, maraming gumagawa ng ganitong banatan. At ang pagkakaalam ko, si Ken Magat ay idol yata ni Ismag. Hindi ako sure doon. Pero ayun yung narinig ko sa flip top na binanat ni Ken Magat. So, sigla natin ako dito. Tuloy natin. Go! Estilo, hindi naman talaga sa ilo. Ito naman kayo para masabi na matigas. Kapag naman nagkapit na pagkabigas, sa ina ka ba na sumunod sa piso para lang masabi mo kami sa Pilipinas. Kaya nyo naman kasi siguro kayo lang ang kaya. Bumira na mabilisan. Turing ito naman nakasangay sa mukha nyo. Sino kaya parang pamarisan? Yun. Ituring nyo tong malakas na tadyak sa mukha nyo. Sino kayo para pamarisan? No? Kasi ang Donggalo artist, kumbaga may ego yan. Hindi ego ang as in yabang. Nasa kanila ang hari. Pinili sila ng hari. Diba? Nagamit yung estilo na original sa Donggalo. So, ba't nyo sasabihin na hindi nila kaya yung ganitong bitawan? Diba? Yun lang yung pinupunto nila rito. At sa mga nagsasabi na, di nyo naman kaya to, di nyo naman kaya to, ayan, ituring nyo sipa yan. Sa mga mukha nyo, bakit? Sino ba kayo para pamarisan nila? Diba? Pinili ba kayo ng hari? Hindi kayo pinili ng hari. Pero sila, pinili sila ng hari. So, kumbaga, musketeers. Diba? Mga kabalyero ng hari yan. Yan yung malaking sampal sa ibang rapper na hindi nila matanggap. Masakit sabihin, pero pasensya na. Real talk lang. So, game. Sino kayo lang ang kaya. Bumira na mabilisan. Turing ito naman nakasangay sa mukha nyo. Sino kaya parang pamarisan? Bakit nyo nga ba ginagawa ito? Wala lang. Wala lang. Diba? Kaya namin lubura. Pangalayan ko kami na magsabi na kami makakasakit na opinion. Magkakatulog na kayo lahat. Pinatuto ko para kayo mga minyon. Uy. Oy. Tumumba ang aking cellphone. Magkakatunog na kayo para na kayong mga minion. For example, sa tinatawag nating all-star, lahat bibitaw dyan, puro ganun. Yung kasunod, ganun yung mga bitaw nila.
na ang pangit lang pakinggan dahil pag pinakinggan, parang yun nga, yung sinabi nga ni Balasubas, kailangan mong balik-balikan. Pero ito, yung kanta na to ni Drex Lira, pakinggan mo, hindi mo siya kailangan din na balik-balikan. Pag narinig mo, alam mo agad yung pinupunto niya. At ang isang sinasabi niya, magkakatunog na kayo para kayong mga minion, is yung auto-tune. Diba? Nag-auto-tune kayo na. Hindi ko na nga alam kung sino rin yung basta. Hindi ko na alam kung sino rin yung nag-rap. Kasi para sa akin, iisa na lang yung boses nila. At saka yung iba naman, iisa na lang yung tono nila. Diba? Parang banana. Hindi mo nakilala ron kung sino rin kung sinong minions nagsabi ron. Siguro, buti pa siguro, kilala niyo. Yung isang sinasabi pa na tunog mga minion is yung multi na lang sila ng multi. Alam mo yun, yung parang nagmumulti sila, pero yung multi nila wala naman laman. Diba? Kumbaga walang sakit, walang bigat. Parang naging ano lang yun, parang naging bla 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 lang yun para maidugtong doon sa kanta. Kumbaga nagiging ampaw siya. Ganun yung sinasabing tunog minion ng iba. Kabalik natin konti, tuloy natin din. Para kayo mga minion, wala na to na mga pasakali, kahit mabilis, kayo pa rin na roketa. Yun. Diba? Ang lakas ng tira niya na to. Kumbaga kahit mabilis yung ano niya, walang cheche boreche. Pasok pa rin, tira pa rin. Ganyan mo kumbaga maikukumpara yung tira ng Donggalo. Kahit mabilis yung tira nila, kahit nakisabay sila sa uso ngayon, hindi naman sila nakisabay sa strategy ng iba na ang daming cheche boreche para makakuha ng simpatsya or makapagpasikat sa kanila. Nirerekta pa din nila at masakit. Yun yung masakit doon. So, sa ngayon, parang ang Donggalo ang ginagawa nila. Sumasabay sila sa uso pero ibinubukod pa rin nila yung Donggalo sa uso ngayon. Dahil yung sa kanila, masakit pa din. At hindi yun yung kuha simpatsya lang. Ganun pa rin sila. So, game. Kayo ay puro multi na lang, kasi baka sinasabi ko wala namang pwersa. Usapan na multi-multi, hindi ko nakalain ang hirag ko. Yun. Rin yung puro multi na lang. Diba? Puro multi kasi walang laman. Yung sinasabi nila. At saka buti na lang hindi niya kinalakayan tong era na to. Ayun sinasabi niya, kahit ako hindi naman kasi hindi naman ako kilala. Diba? Kumbaga hindi naman alam ng iba kung anong kaya kong gawin. Pero, mapalad pa rin, sabihin ko pasensya na sa mga baguhan nyo, mapalad pa rin kaming mga 90s. Kasi nakalakayan namin yung era na totoong talino, totoong utak yung ginagamit. So, paano namin sinabing totoong talino, totoong utak? Nung panahon kasi namin, wala pang mga smartphone. Ang PC, bihira pa. Diba? So, hindi kami makapag-google basta-basta. Kagaya ngayon. O, diba? Nung panahon namin, walang sulatan. Pag nagsulat ka, bobo ka. Pag nag-memorize ka sa isang rap battle, bobo ka. Alam mo ang anong meron sa amin? Freestyle. Ang kakalabanin mo, hindi mo kilala. So, dyan mo makikita kung sino yung malupit sa tugma. Pero walang nagsabi na siya ang hari ng tugma. Diba? So, sa nagsasabi na ayaw niyang na hindi siya makakapayag na may magsiga-sigaan sa kaharian ni Kiko, pasintabi, Jigsaw. Ikaw ang nagsisiga-sigaan sa kaharian ni Kiko at hindi lang nagsisiga-sigaan, naghahari-harian pa. Diba? Ikaw rin ang bumababoy sa kultura ni Kiko at hindi ang Donggalo. Dahil ito isang bagay. Sa ringgolan ni Pepe, ano sabi ni Kiko? Minsan re-review ko yan para maipaalala ko sa inyo kung anong sinabi ni Kiko. At bakit ikaw, Jigsaw, hindi kumilos nung nagsabi ng tap na. Dapat kayo ang unang kumilos doon. Kaya lang, nauna pa ang salbakuta na kumilos at umatake para doon sa tao niya. So, again, tuloy na ito. Real talk yung boy.
kung nangyari daw na sinilang si Lira sa era na to, madadamay siya sa mga sira nyo. Bakit? So, bakit ba rito sinabi ni Lira na madadawit siya sa mga sira nyo? O sa kalokohan ng ibang mga nasa henerasyon na to. Kasi ang dami ngayon nga, yung kagaya sinabi niya ngayon, tunog mga minions. Ngayon kasi, pag may narinig sila sa liga o sa flip top, yun na lang lagi ang gina-apply at ina-apply nilang paulit-ulit at pare-pareho na lang sila. Nung nagkaroon ng speed rap, puro speed rap. Nagka-tongue twist, puro tongue twist. Nung nagkaroon ng malalim sa liga, puro malalim. Ganun yung ginagawa nila. At nung nagkaroon ng mga multis, mga ganyan, nung sinabi yung mga wordplay, nung sinabi yung mga metaphor, puro ganyan lang mga sinasabi nila. Ay, wala namang wordplay yan. Ay, yung metaphor, yung metaphor niyan. Parang ganun yung mga mababasa mo sa social media. At yun din yung maririnig mo. Pero sa amin dati, wala niyan. Bakit? Kasi, anong meron kami dati? Anong meron sa mga datihan? Bakit malulupit sila? Diba? Malulupit sila dahil meron silang instinct. Ayan yung ginagamit namin. Stock knowledge base sa pinagdaanan namin at hindi sa ginugel namin. Ayan yung masakit na katotohanan. Pero, tandaan nyo, kung may respeto kayo, tuturuan kayo ng mga datihan. At pag pinakinggan nyo yung mga tugtugan ng mga datihan, dun kayo matututo dahil dun lang din kami natuto. Kaya hanggang ngayon, hindi kami yung tipong porket nakarinig ng multis, wordplay, ganyan, hindi kami yung basta-basta, hindi namin ina-applyan or pinagsasasabihan. Kasi, meron na yan dati. Natural lang sa amin yan. Parang yung sinasabi ninyo na clowning. So, tuloy natin to. Usapan na multi-duty, di ko nakadaan ang iran ko. Kasi kung nangyari talaga ay malamang madadawit ako sa mga sira nyo. Magamilan na, di mo kaya kung tumpasan. Kahit ano paggawin mo, di mo pa kaya ang lamang yan. Nagsama na dalawang days. Ito ya, may hindi ako naintindihan. Kailangan natin magbasa. Hindi ako naintindihan dito. So, parang sa part na, sa buong first verse, maintindihan mo naman siya, magigets mo naman siya kahit di mo siya basahin. Alam mo yung pinupunto agad ni pangalan to ni Drex Lira. Kaya lang, ito sa chorus may hindi ako naintindihan. So, babasahin ko lang. So, ito, babasahin ko lang. So, magaminan na din nyo kayang tumbasan yan. Naintindihan naman niya, magaminan na din nyo kayang tumbasan kahit na anong gawin mo. Hindi mo to kayang tapatan. Ito hindi ko maintindihan, nagsama ang dalawang deity. Okay. Kumbaga nagsama ang dalawang gods. So, ganyan kasi yung ibig sabihin yan. Sama ang dalawang gods sa pag-rap. Armageddon. Ito ang hindi ko alam kung ang Armageddon is grupo. Kasi, naalala ko may kanta ang Donggalo na kasama ang Armageddon. Kasabayan ng grupo pa to. Kasabayan nila Idol Donmen. Kasabayan ng Rasa Manas. Parang ganyan. Sa Hirwigo yata kasama yan. Parang ang grupong Armageddon yan. Akin na heard pagkat ako si Bunso. Maliit-liit pero sa to. Parang gano'n. Parang ayun yan. Ayun sa Hirwigo yata yun or sa Guluhin Natin ng Tipar. Nakalimutan ko na kasi kung saan. Parang gano'n. So, yun pala. Maganda yung chorus niya. Ulitin natin yung chorus. Ang ganda ng chorus niya. Madadawit ako sa mga sira nyo. Magamilan na, di mo kaya kung tumpasan. Kahit ano paggawin mo, di mo pa kaya ang lamang yan. Ang galing nun, no? Di mo to kayan lamangan, no? So, yung rapper na to, siguro si Basti to, kasi iba yung boss niya, siguro to si Basti. Parang tong Basti na to, pwede siyang pang chorus, pwede siya pang rap, no? Ang ganda ng boses niya. Ngayon, titignan natin, siya yung sa second verse. Titignan natin kung anong gagawin niya, no? So, ang ganda na may sumisigaw. Ang galing. Ganyan talaga yung Donggalo pag gumagawa ng rap, ng chorus. Kumbaga, unique. Kakaiba siya, hindi siya yung basta-basta chorus lang na ano. Pero, kahit sabihin mong baduy yung tunog, or baduy yung hindi ko sinasabing baduy itong chorus nito. Parang, itong chorus kasi talagang
parang may pambitiw talaga, pambitiw siya. Pero may mga chorus yung Donggalo na baduy pakinggan, pero tatatak sa utak mo. At yun basta kaya nilang panindigan yung ganun dahil ang pinaka main ingredients nun is pagiging tunay. Ayun yun. So, kaya nga binansagan Donggalo na tunay, di ba? Yun ang ikaw. Uy! Ang haba nito. Teka lang. Lupit ni Basti Tuloy-tuloy yung walang hingaan pero naiintindihan mo yung sinasabi niya. So, ang ibig niya sabihin sa tira niya, ang pagkakaintindi ko, ang dami nagsasabi na hindi nila kayang gawin yun, na hindi kayang gawin ng Donggalo yun. Samantalang, eto si Basti. Kumbaga, bibihira yung mga katulad, hindi mga katulad, sige sabihin natin, katulad niya, na kayang gawin ang lahat ng forma ng rap. Kumbaga, pwede siyang pang-chorus kasi narinig ko siya sa chorus. Diba kanina nabanggit ko. Ang ganda ng boses niya, pwede siya pang-chorus. Meron din siyang rap na mabagal. At pwede rin siyang pang-speed rap na ganito. Actually, ang haba ng speed rap niya, tuloy-tuloy, walang hingahan yun. Hindi ko pa nakikita talaga si Basti. Pero hindi ko alam kung chabi-chabi si Basti. Kasi marami siyang hangin na ipon. Pero kahit naman, kumbaga nasa kakayahan niya ng tao. Diba? So, natin. Himayin natin. Oh, yun. Habang kinakalat ng lahat na ikaw ay wak. Pero ito ka. Diba? Pero ito ka, ano yun? Oh, na magaling ka kumanta at mag-rap kahit sa anong angulo. Kumbaga, si Basti ay masasabi natin isa sa mga MVP. Ang galing titingnan natin kung paano niya papanindigan yung kanta yung sinabi niya na to dito sa kanta na to na ganito ba yun. Tignan natin kung paano niya panindigan. Game. Oh, yun. Hinahanapan pa rin sila ng butas. Kagaya nito, yung naglabas sila dati ng makalumang style, sinasabing kasi hindi nila kaya. Ngayon, na naglabas sila na kaya pala nila, na pinanindigan ng Donggalo na kaya nila sumabay sa makabagong henerasyon. Tignan naman natin kung ano naman ang masasabi nung mga yon. Na ito ang sinabi niya, mga salitang gas-gas. Tignan natin kung ano sasabihin ng mga kritikong gas-gas ngayong ginawa na nila Basti at saka ni Drex at saka ni Balasubas at saka si Whitey yung gusto nilang gawin pero sa totoo lang dati nang ginagawa ni Ken Magat yan at ng Serpientes. So balik ko lang natin konti kaya siya na sinisipon ako. Sa anong angulo di magulo ang liriko at galit mo at utak mo pero andyan pa din sila nagkakalat ng butas walang bukas masulat ng mga salita sa even if you motherfucking live with the gold and never respect it kasi no the angel blood. Teka lang. Medyo mahina ako sa English rap kasi hindi ako nasanay makinig ng mga English rap, hindi ako nakikinig ng mga Bone Thugs and Harmony, Snoop Dogg, mga ganyan. Hindi ako nakikinig ng mga kanta niyan. Actually, talagang namulat lang talaga ako sa tape ng Ghetto Dogs, Andrew E. Yan, dyan lang talaga ako namulat at yan lang talaga yung mga unang napapakinggan ko na rap. So, kaya medyo hindi ako sa English rap, pero ito, sige, pipilitin natin i-analyze yung sasabihin ni Basti. Well, kaya hindi ko tinitignan yung kanta kasi gusto kong husgahan yung kanta based lang sa pandinig, no? Hindi lang sa dahil binabasa mo o ginagawa mo siyang video, okay. Gusto kong mag-react sa kanya sa mga kanta na wala lang, hindi ko tinitignan, pinapakinggan ko lang, dinadama ko kung maa-analyze ko kasi maraming nag-rap, nag-i-speed rap na akala ng iba ang lulupit porket speed rap, pero pag tinanong mo sila ano bang sinabi niya, ewan ko. Diba? May mga ganun. Kaya ito, papakinggan ko lang siya, no? Titignan ko lang kung anong maintindihan ko. At yun lang ang sasabihin ko sa inyo. So,
Kaya lang, hindi makita si Lion King. Hindi makita si Mufasa. So, game. Hindi mo kaya mo lahat ng magaling na kumanta mag-rap kahit sa anong angulo di magulo ang liriko at gamit mo ang utak mo pero andyan pa din sila naghahanap ng butas walang bukas magsulat ang mga salitang kastas even if you motherfucking live with the gold they never ever will respect it cause they know the angel the better betrayers one of you motherfuckers they don't deserve to be your So, you don't deserve to be. Diba? Meron nga ako. You don't deserve to be. Kumbaga, hindi nila deserving yung maging kagaya ni Basti na Donggalo artist. Kasi ang Donggalo artist nga, kagaya ng sinabi ko, pag Donggalo artist ka, nasa inyo ang hari, pinili ka ng hari. At hindi yun deserve ng ibang mga may skills din ng rap skills. Bakit? Dahil hindi sila mga tunay. So, ano ba yung basihan ng pagiging tunay? Well, mahirap ipaliwanag, pero para sa mga nakipagdigmaan sa kalsada at saka sa mga nakasubaybay, kumbaga nakasubaybay lang kami dati, na-experience namin maging, at ngayon nakikinig kami, kagaya ko, tagapakinig ako ngayon, pero na-experience ko yun dati. Mahirap ipaliwanag, pero ayun yung isang basihan, yung pagiging tunay at totoo, para maging Donggalo artist, hindi deserve ng ibang peke. So, ba't sila peke? Kayo nang umalam noon. Hayaan natin ang musika na magsabi kung bakit sila peke. Game. Ooh. Iyak na lang daw kayo, no? Oo. Hindi nyo kayang gawin ang kayang gawin ni Basti. Hindi nyo kayang maging si Basti. So, umiyak na lang kayo. Ulit na yun. Di Basti. Iba yung tunog niya, no? Kakasabi ko lang kanina na bumukod ang Donggalo sa tunog ng negro. Pero ngayon, sumabay sila sa uso. Pinakita nila na yung sinasabi nyong hindi nila kayang gawin na tunog ng mga negro is kopyang-kopya niya. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung tunog ng anong grupo to. Talagang hindi ako sa mga foreign rapper. Bone Thugs and Harmony. Parang ganun yung tunog niya. Ika nga ni Kuya Kiko, mangopya ka man, siguraduhin mong mas mahusay sa kinopyahan mo at matinong matino. So, iyon ang ginawa ni Basti rito. Kinopya niya yung, o hindi makinopya, siguro mahilig din sa foreign rap to si Basti. At siguro dati niya pang kayang gawin to. Yun nga lang, hindi siya nakikipagsabayan. Pero kung nakipagsabayan siya, parang mamumulubi yung sasabay sa kanya. Ang galing ni Basti. Iba ka Sir Basti. No? So, game. Wow. Ang lupit ni Basti. Parang kahit magalit ka sa kanya, wala siyang pakialam. No? Ganun yun. So, kaya nga, explain me why you hating me. You know? Ayun yung sinasabi niya. Paliwanag mo, ba't ka nagagalit sa kanya? Bakit kayo nagagalit sa Donggalo? Porket ba sinasabi lang nila kung ano yung totoo? Diba? At hindi nyo sila mapipigilan dun. Dahil yan na sila dati pa. So, game. Hiroshima. Tama ba? Hiroshima yun. Oh, Hiroshima. Puta kasi nag-nuclear reference dito. Matatandaan niyo ang Hiroshima, Nagasaki. Yan yung binagsakan ng nuclear bomb nung World War II ng mga Amerikano. So, balik tayo ng konti. Game. Nagano siya dito, no? Parang nag-Japanese reference. Ang galing. Ang galing ni Basti. So, Tagalog, tas nag-English siya na mala Bone Thugs and Harmony. Tapos, nagkaroon siya ng parang tag dito, Japanese reference. So, marami siyang ginawa
sa isang verse, no? So, tuloy natin. Nalobat ako. Uy. Balik naman daw sa Tagalog para maintindihan naman ng ibang diba? Ang lupit ni Basti. Game. Yun. Pabilisan tumugma pero wala namang nasugat. 'Di ba? Wala namang kasing masakit dun sa inilabas nilang diss na una. Nasabi nila is murder rap. Walang masakit doon, hindi nakasugat 'yon kung para sa salbakutan, no. Tapos bumalik lang si Kid Rabis. Tapos itinanim pa yung pangalang Unga at itinanim ang Hap Jimmy Hapuse ang sumpa ni Jauti. Ganyan kasakit magbansag ang Donggalo. Okay. Oops, ulitin nga natin. Mali yata yung pagkakarinig ko. Ayun. Naalala ko to, no? Yung mag-i-speed drop daw, tapos ginanda, dubi-dubi-dap-dap, dubi-dubi-dap-dap. Pero parang may nag-edit sa YouTube na fastest rap ever. Parang ganun. Tapos dubi-dubi-dap-dap yung tugtog. No? Parang ganun yung sinasabi niya. Parang, oo, kaya niya mag-speed rap, pero walang laman. Ganun yung sinasabi niya. Kaya niyong mag-speed rap, ang sinasabi niya, kaya niyong mag-multi speed rap, pero wala naman laman. Ayun yung sinasabi niya. So, game, tuloy natin. Yee! Yun. Hindi na maabot, kala mo may-ari na ng Alibaba. So, ibig sabihin nun is, akala mo kung sino na yung nagmamayabang na rapper na to porkit nakakuha siya ng million views. Or, akala mo, hindi na siya maaabot or maaarok. Pero ako, may kilala akong isang rapper na tahimik lang siya, kalmado lang siya, humble lang siya. Pero kung tutuusin, pagdating sa yaman or sa naiambag sa kultura, para sa akin, mas marami to at mas malakas yung naiambag nito sa kultura. At siguro kung buhay si Kuya Kiko ngayon, ipagmamalaki niya itong tao na to. Shoutout kay Crazy Kyle. No? Si Crazy Kyle, tahimik lang siya. Mapapansin niyo dito sa rap culture, parang wala lang, pero matalim sumulat si Crazy Kyle. At isa pa, magaling din mag-freestyle. Mapapanood niyan, Crazy Kyle TV, yung Crazy Kyle TV yung tinalo niya sa freestyle si Looney. Parang ginawa niyang bata si Looney ron sa laban nila. Pero ito ang kaibahan nila. Si Crazy Kyle, nung nawala si Kuya Kiko, iba't ibang mga project ang ginawa niya para pagsama-samahin ang lahat ng mga rapper. Meron niyang Crazy Kyle TV, meron walang album record siya. Parang ganun, parang walang album studio. Parang nag-rap doon yung mga iba't ibang mga grupo ng rapper. Talagang ni-unite niya. Actually, nakita ko nga rin si Hijack Nag-record si Hijack kasama rin si Decoy. Pumanta sila rin. Mapapanood niyo sa YouTube, nakalimutan ko lang kung anong channel yan. Tapos, meron pa siyang ginawa sa Tonight with Jojo A. Yun. Meron doon parang flip-top battle, parang rap battle. Meron doon freestylan. Doon ko napanood si Mike Cosa at saka si Ayiman, yung nag-chorus ng Mahal Kong Kultura. Naglaban sila ng freestyle doon. At doon ko nakita na ang isang rapper tinalo ng freestyle ng isang Rastaman. So shoutout kay Ayiman. Ang galing ni Ayiman. Bilib na bilib ako sa boses ni Ayiman. So, at isa pa, si Crazy Kyle lumalabas sa TV. 'Di ba? Nakikita mo si Crazy Kyle sa Jessica Soho. Gineges siya ron. Pag mayroong mga antique, lumang maskara, lumang coins, siya yung taga-imbestiga or taga-saliksik
kung legit ba yun or kung magkano ang halaga nun. Ngayon, yung isa naman na nagsasabing siya ang kanang kamay ni Kiko, lumabas din siya sa TV sa 24 oras pa nga. Yun nga lang, siya yung sinisiyasat at yung dala niya inaalam kung magkano ang halaga ng illegal or bawal na gamot. So, sino ang bumababoy ngayon sa kaharian ni Kiko? 'Di ba? Yun lang yun. Kaya sa mga taga-subaybay ng rap, lalo-lalo na yung mga nakikiuso lang dito, huwag kayo basta-basta mangusga o sabihin ninyo na alam na ninyo lahat. Dahil kung sasabihin ninyong idol ninyo yan at pinagtatanggol niyan yung rap at kanang kamayan ni Kiko, mag-isip-isip kayo dahil sinong bumababoy sa kulturan to. Diba? Patuloy natin to. Game. G. Ah. Ang bangis ng chorus niya. Bumabakat sa utak. Trademark talaga ng Donggala yung paggagawa silang chorus. Talagang babakat sa utak niya. Ayun. Hindi siya yung pinaka, pero isa sa pinakakinggan din na kanta. Diba? So, alam ko may mga nilabas din na kanta to si Basti. At marami din ang bumilib sa kanta niya. So, game. Oh, yun. Ang mga Donggalo artist, naglalabas sila ng kanta. May mga bumilib na sa kanta nila, pero hindi sila nagyayabang. Or hindi sila naglalagay ng mga pangalan ng mga label sa pangalan nila. Hindi sila naglalagay ng hari ako ng bilis, hari ako ng flow, hari ako ng Cheche Boreche. Hindi sila naglalagay ng ganun. Tahimik lang sila. Labas silang ng kanta. Ang importante kayo sa kanila, mailabas nilang kanta totoo. Real talk. Ayun yung importante sa kanila, hindi yung maghahabol sila ng mga fans or tagahanga. So, game. Yun. Props dito kay Basti, no? Kasi yung mga reactionist, pinuri niya. Kasi maganda rin naman yan dahil para sa ibang mga gustong sumabak dito sa kultura ng rap. Yung mga medyo walang naiintindihan or hindi nilang maintindihan kung bakit ganito yung sinasabi ng mga rapper or bakit ganyan yung touring nila sa isa't isa is masasabi ng mga reactionist. At saka may papaliwanag nila kung bakit, di ba? Ngayon, tungkol naman kay Unga, hinamon ka ni Uncle KS. Ba't ka naman pumunta? Parang pinahiya mo yung mga fans mo. Kasi ang sabi ng mga fans mo ganito, panahon daw ngayon, hindi na raw uso, parang hindi uso yung sakitan ganyan. 2020 na, laban ng lyrical na lang ngayon. Laban ng lyrical, pero bakit ka bumaba dun? Na parang sinasabi mo na siga ka or pinakita mo na pikon ka. Huwag ganun. Kasi reactionist yan. Diba? Karapatan niya, kumbaga, trabaho niya yan. Ginagawa niya yung trabaho niya para masabi sa tao kung ano yung nasa isip niya at sa loobin niya. Ika nga, ang tawag yan is freedom of speech. Diba? Ayun yun. Kaya nga siya reactionist at saka reviewer. Kasi gusto niya sabihin kung ano nasa sa loobin niya. Ngayon, ang ala naman plasticking ka niya. Diba? Hindi. At kung hinamong ka niya na pumunta ka ron, sabay sabi niya, Uncle KS is just playing. Diba? Naglalaro lang siya. Ngayon, kung sa'yo, sineryoso mo yun, kaya mo bang panindigan yan? Nakada may hahamon sa'yo, bababa ka sa isang kampo or sa isang lugar. Baka naman hindi mo kaya panindigan yan. What if, isang baksak, may humamon sa'yo na bumaba ka sa lugar niya? Palagay mo, bababa ka kaya? Kung bibigay ako ng isang example, kunyari,
si Idol Don G. Belica. Yan, si Sir Don G. Belica. Kunyari, sabihin sa'yo, Kial, lumapag ka rito sa lugar ko. Lalapag ka kaya. Diba? Kaya huwag ka ganun. Diba? Kasi, mamaya sabihin sa'yo, lumalapag ka lang dun, porket alam mo hindi ka papatulan. Kung kaya mong panindigan yan, paglapag-lapag mo na yan. Kada may hamon sa'yo, gawin mo. Pero kung hindi kaya mong panindigan lang yan, sa isang taong alam mong hindi naman pupunta ron or pinagtitripan ka lang, huwag mo nang gawin yan. Kasi, rap game lang to. Rap game lang to. Rap game lang yung nangyayari sa inyo. Huwag mong hamunin sa totohanan. Kasi, pag ginamong mo yan sa totohanan, buhay mo lang din yung masisira. Kumbaga, walang panalo. Kung ikaw yung makaisa, magkakaroon ka ng problema, di ba? Kung ikaw ang maisahan, may problema ka pa rin. Ganun lang yun. Okay. Iisa ko sa pinakita mo din at tama rin si Kiko at ikaso di ko na kailangan pang mabayabang sa'yo kasi ang dami tenga na ahumos ka sa kanta ko. Buti meron na din ganito sistema sa Pinas ngayon meron na reactionist nilalabas G. sa opinion kaya huwag ka din bitaw ng patapos para May laman talaga yung ano, no? May laman talaga yung kanta ni Basti. Ang lakas ng kanta niya. Sinana naglabas na pagdapat na pero di na nagpakita. May kata siya linabas pero di pati sa kanya akala niya doon siya nadanas na totoo ang sipatsay sa katutin mo pa nasa peso at kinuha siya para naman magkalaman naman. Alam ko itong sinasabi na ni Basti. Yan yung kantang Iisang Tulay. No? Well, hindi ko pa yung gano'n napapakinggan, pero may napakinggan ako dyan na verse. Yung kay OG Sacred One. Ang ganda ng verse ng kanta ni OG Sacred One. Ba't ko nasabi maganda yung verse ng kanta niya? Dahil bagay sa kanya yung kanta niya. Bagay sa pagkatao niya. Bagay sa pagkatao niya, may karapatan siyang sabihin yun. Pero yung dalawang kasama niya, para sa akin lang, hindi, ito, opinion ko lang naman. Yung dalawang kasama niya, para sa Iisang Tulay, yun nga kagaya nito. Sabi ni Basti, parang akala nyo, dun kayo makakahanap ng tudohang simpatya. Pero sa mga nakakaalam kung ano ang galawan ninyong dalawa, yan si Tap na, at saka si Hap Jimmy Apos eh. Sa mga nakakaalam kung anong galawan ninyong dalawa, para kayong lulutang sa ilalim ng tulay. Ano ba yung lumulutang sa ilalim ng tulay? Mga plastic. Diba? Ayan yung sinasabi rito ni Basti. Kaya yung kanta na yan, Iisang Tulay, maganda. Kung sa maganda. Kay OG Sacred One. Kasi, totoo yung sinasabi niya. Bagay sa kanya. Pero doon sa dalawang kasama niya, parang ang bagay doon na isama ron. Si Unding. Alam niyo si Unding? Basta malalaman niyo yun, si Unding. Sana, yun yung kasama nila doon. Si Bonjing, si Tap na, at saka si Unding. Yan, bagay magkakasama yung tatlo na yan. Tapos yung kanta nila, pamagatan nilang Iisang Takong. Okay. G, gigibain niya na yung pintuan na dating pinasukan nyo. Ibig sabihin, wasakan na to, durugan na. So, game. Yun. Ibig sabihin, nagmamatsyag lang ang Donggalo. Ganun yun. Hindi porket hindi sila kumakanta, gumagawa ng kanta is wala na sila. Hindi. Nagmamatsyag lang sila. At itong ginagawa nila, parang nag-uunat pa lang sila rito. Nag-i-stretching pa lang sila, men. Ganun pala. Okay. Warm up. So, okay. Yun. Yung era daw, na kagaya nito, may tinatawag silang henyo. Henyo, malalim, ganun. Pero, yung sulat nung sinatawag nilang henyo, yun nga si Ungga. Tinatawag nilang henyo si Ungga. Henyo magaling, nakakasugat. Henyo magaling. Pero yung mga sulat niya, hindi nakakasugat. Kumbaga, hindi siya pan-distract. Pang malalim-laliman lang siya. Lalim-laliman, bakit lalim-laliman? Kasi wala naman laman yung sinusulat niya. So, game. Bulaan. So, di ba nakaraang vlog ko, sinabi ko, ang mga rapper hindi lang makata, propeta din. So, ano ang bulaan? Hindi bulaan, ibig sabihin is mabula or
mabunganga lang. Ibig sabihin ng bulaan is sinungaling or hindi katotohanan. Bulaang propeta. Okay. Oh, kilala ko yun. Yung sinabing hindi papatol sa rap game na to. Pero tumitira siya. Kung di man siya tumira, siya yung tagasulat. Tapos pinapatira niya sa iba. So hinahamon ka ni Rex Lira. Ay, ni Drex Lira. Lumabas ka sa maskara mo, Jigsaw. Hinahamon ka ni Drex Lira. Ang ganda ng lyrics ni Drex Lira. G. Ang lupit ni Drex Lira, no? Libre at Dubis back. G. Lamangan. Ang ganda ng boses talaga ni Basti sa sa chorus. Pang MVP yan si Basti. Ang lapit. Aabangan ko pa ibang kanta nito ni Basti. Ang galing. Drex Lira, Basti, ang ganda ng kombinasyon ninyo. Basta kahit na anong gawin nyo, mapapasabay ka. Lamangan, dalawang daily theater. Armageddon. Yung Armageddon hindi ko alam kung grupo yan or sila as in nanggugunaw na sila ngayon. Pero dati kasi may grupong Armageddon talaga na under Donggalo Rec. Dilang Kanto. Naririnig ko na yung Dilang Kanto na yan. Kaya lang hindi ko sila talaga totally kilala dahil parang umeska po nga ako sa pag. So, yun. Yun ang GBY or ganito ba yun ni Drex Lira at ni Basti. Well, ang masasabi ko lang, mabangis, malupit at ibinubukod na nila yung kumbaga yung estilo ng mga rapper na nagmamagaling ngayon. Sinasabayan nila pero ibinubukod nila ang Donggalo sa estilo na may multis, may wordplay, may speed rap, no? At higit sa lahat, may laman, may real talk, no? Kumbaga, andun pa rin yung ingredients ng paggawa ng kanta ng Donggalo. So ibinubukod na nila yung estilo nila. Kumbaga, sumasabay sila ngayon sa sinasabi ng iba na hindi nila kayang gawin, pero nakabukod pa rin. Andun pa rin yung pagiging tunay. So yun lang masasabi ko, ang galing, ang ganda ng kanta nila. Paulit-ulitin mo pa to. Masarap siya, sound tripin. So maraming salamat sa panonood, and gaya ng sabi ko nung nakaraan, kung gusto nyo i-like yung review ko, paki-like na lang, and kung gusto nyo mag-subscribe para mapanood pa yung ibang mga vlog ko and review, mag-review pa ako ng iba. Actually, ang bala kong i-review is yun nga, kagaya yung Circle of Pugantes, yung Todas, yung Here We Go, yan, ng Here We Go 1 ng Donggalo, dahil ang lupit doon ni Charlie Mac tsaka ni Madkila. Gusto ko ipakita yung kaibahan na dati pa man ginagawa na nila yun. So kung gusto ninyong malaman kung ano mga susunod kong i-review or ilalabas na vlog or kanta, baka maglabas ako ng kanta, subscribe na lang din kayo sa channel na to. And kung hindi naman, kung ayaw ninyo, okay lang din. Salamat sa panonood at saka ingat sa lahat dahil andyan pa ang kalabang hindi nakikita, ang COVID-19. So maraming salamat. God bless. Mabuhay ang Filipino rap. Di mo kaya itong tumpasan, kahit ano pag gawin mo, di mo